Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Pastora Aida Tanap ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagbubulayan sa Numbers 21:21 to 23. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa pribilehiyo na muli po kami ay makapagbulay ng iyong salita. Dalangin po namin na ang banal mong Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at ikaw po ang maitaas sa umagang ito. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ngayong umaga, The Challenge of the Amorites. Ang Bible text po natin, basahin po natin sa Numbers 21:21 to 23. Sabi po dito sa verse 21, And Israel sent messengers unto Sihon, king of the Amorites, saying, verse 22, Let me pass through the land. We will not turn into the fields or into the vineyards. We will not drink of the waters of the well, but we will go along King's highway until we pass thy borders. Verse 23, And Sihon would not suffer Israel to pass through his border. But Sihon gathered all his people together and went out against Israel into the wilderness and came to Jahaz and fought against Israel. Sino po ba itong mga Amorites na ito dito sa Bible? Sila po yung mga taong na naninirahan sa bundok ng Kanaan. Sila po yung mga descendants ni Ham. Matatagpuan po yan sa Genesis 10 verse 16. Tingnan po natin ang ginawa ng Haring Sihon sa mga taga-Israel. Sihon would not allow Israel to pass through the territory. Katulad ng nangyari sa Edomites, hindi din nila pinadaan ang Israel sa kanilang lupain. Kahit nangako ang mga Israel na hindi sila magdadala ng kaguluhan. Subalit, ang Edomites ay nagbanta sa Israel at tinipon nila ang lahat ng kanilang mga army, pero hindi nila inatake ang Israel. Matatagpuan po natin yan sa Numbers 20 verse 18 to 21. Ang Edomites po dito sa Bible, sila po yung mga descendants ni Esau. Siya po yung kakambal ni Jacob at anak na panganay ni Isaac. Matatagpuan po natin yan sa Genesis chapter 36. Pangalawa po, ang ginawa ni Sihon, he gathered all his people together and went out against Israel. Iba naman po ang ginawa ng mga Amorites dito. They attacked Israel. Inatake po nila ang Israel at ang hari po ng Sihon ang nanguna sa labanan. Subalit, ang ginawa po rito ng Panginoon ay pinatigas niya po ang puso ni Haring Sihon upang maprovoke sa labanan ang magkabilang panig, upang sila ay matalo, upang makuha po ng Israel ang kanilang lupain. Hindi naman po mali na pinatigas ng Panginoon ang puso ni Haring Sihon dahil sa meron siyang pabor sa bansang Israel. Ang ibig sabihin po dito ay binigyan niya ng leksyon ang Haring Sihon dahil sa masamang hangarin niya sa bansang Israel. Kaya ganun po ang ginawa ng Panginoon. Pinatigas niya ang puso nitong hari na to upang sila ay matalo sa labanan. So nakita po natin ang dalawang bansa, magkaiba ang kanilang mga ginawa sa bansang Israel, subalit ang Panginoon pa rin po ang nagtanggol sa bansang Israel. At dito naman sa ating kapanahonan ngayon sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 6 to 10, sa lahat po ng nagnanais na sirain o wasakin ang mga mananampalataya ngayon, nagbigay po dito ng warning at nagbigay ng pag-asa sa atin ang Panginoon. Una po, magkakaroon po tayo ng katagumpayan kapag ang katwiran ang namuno sa atin. Pangalawa, mapapawalang sala po tayo ng Panginoong Jesus kapag napagtagumpayan po natin ang lahat ng ating mga kasalanan. At pangatlo po,
mabibigyan po tayo ng kaluwagan o comfort ng Panginoon kapag ang mga sasama ay mahahatulan ng Panginoon pagdating ng panahon. So bibigyan niya po tayo ng Panginoon ng pag-asa. Kaya wag po tayo hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. At bilang conclusion po natin kung paano ipinaglaban ng Panginoon ang bansang Israel sa kamay ng mga Amorites. Sa ating pong kapanahonan ngayon, ang Panginoong Hesukristo ang magtatanggol sa atin kung tayo ay lalakad sa kanyang katwiran. Anumang laban o pagsusubok ang pinagdadaanan natin, manatili lang po tayo sa tawag ng Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po dahil tuloy mong binubuksan ang aming kamalayan na kung kami man po ay nagpatuloy na naglilingkod sa iyo, marami pong hadlang, maraming pagsubok, pero salamat kasi nagbiyang ka upang kami ay pagtagumpayin sa lahat ng aming laban. Salamat po dahil patuloy kang nagbibigay ng pag-asa sa amin. At katulad po ng aming bansa ngayon, marami pong hinaharap na mga pagsusubok. Dumaranas po kami ng matinding init ng panahon. Napakarami na po mga magkakasakit, maging ang pagsubok sa karagatan, Lord, sa pagitan ng China. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon, kung ano yung tama, kung ano ang mabuti para sa aming bansa. Kaya hiniling po namin na bigyan niyo po ng karunungan at kaalaman ang lahat po ng namumuno sa aming bansa sa pangunguna po ng aming Presidente Marcos na magkaroon po sila ng tamang desisyon sa lahat ng mga desisyon na kanilang ginagawa. Magkaroon po sila ng tamang pagtingin sa lahat ng mga problema, Panginoon. At salamat po dahil ikaw po talaga ang magtatanggol sa aming bansa. Katulad ng pagtatanggol mo sa bansang Israel. Na sino man po ang nais magwasak sa amin, Lord. Kami po ay magtatagumpay dahil kasama ka namin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagbilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang maging kaunawaan natin dito. Muli po ninyong kami samahan bukas sa pagdinilay ng kanyang salita dito sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video ito upang kayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga. Praise God. God bless you all.